So, nagbanda tong natrium and chloride. No, ito yung natrium, ito yung chloride. So, it is non-metal and metal bond. So, it could be an ionic bond ulit, no? So, it will be 1-to-1 ratio, no? And makikita natin itong natrium, since natrium ay isang metal, positively charged siya. No? Katulad ng dito, negative charge yung non-metals, and metals are positively charged. And what ulit dito? So 1-to-1 ratio ng natrium chloride o sodium chloride. Then pag makikita natin dun, paano naging asin yun? Yung asin natin na ginagamit sa bahay. So ganito yung nangyari. So since yung natrium ay positively charged, yung chlorine ay negatively charged. So nagka-attract yung mga yung mga ionic bond na yan later on to create a crystal. No? So ganito. So hanggang sa dumami na ng dumami. Oh, dumami na ng dumami siya. So, and so natrium ganito, and taas ulit. So ganito. Magdidikit siya na maging form na siya ng isang asin to become like this form. So taas muna tayo. So this form dito, no? So chlor, negative, positive, negative, positive, negative, positive, positive, negative, no? So yung chlorine, siya negative, tapos yung natrium or sodium is positive hanggang sa maging, kung sa 3D na siya, ganito yung magiging forma niya. Then, sa physical niya, yung structure niya, sa nakikita natin, is ganito. Ito yung asin na ginagamit din sa bahay. So, balikan ulit natin ito naman, hydrogen. Because we want to bond it with oxygen to create water, no? H2O. So, ito yung nucleus niya ulit, no? So we have only one shell. Kita dito ulit dito, no? Yung one shell. One. No? Isa lang shell natin. So ito yung shell natin. Lagyan natin siya ng how many electrons? 1 electron. So, kung anong laman itong nucleus, ganun din yung kaya niyang i-attract sa mismong valence electron niya, no? Kung gaano kadami. So, for example, sabihin natin na 8 electrons yung dito, tapos sabihin natin na for example, sa labas dito, we have 6 electrons, no? 6 electrons yung sa labas nito, which is not possible dito sa first shell. Let's say na lang, no? We have 6. So, ang kulang natin ay to be 8 para maging noble gas siya. Noble gas is 2. R2. No? R2 electrons. So, ang labas nun is negative 2. Yeah? But, wala yan dito sa hydrogen. That would be para dito sa oxygen, no? So dito sa labas makikita natin are 6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? So first shell, second shell, 6, no? So ito yung first shell, ito yung second shell. So we have 6 electrons nandito sa labas. So ilan kulang para maging 8 electrons siya, yung mismong valence, yung valence yung mga valence electron niya to have in total of 8. So we are missing 2 electrons. So minus
minus 2. Yeah? So, all in all, kulang tayo ng dalawa sa valence electron. No? To be 8. To have 8 electrons. To have 8 electrons. So, kunin natin tong, now we want to bond the two elements to create water. Oh, wait a minute. So, saan natin ibaband yun? So, burahin ko muna to. Wait a minute. So, dito na yung, ito yung hydrogen. So, ulitan ng isang hydrogen. So, ilang hydrogen yung kailangan natin dito? So, ilan yung kulang? So, sabi natin dalawang electrons ang kulang sa atin, no? Negative 2. Negative 2. No? Ang charge nila, yung negative 2 yung ano niyan. Kulang sa kanya. So, minus 2 electrons. So, ito yung 1 electron is minus 1 ito. No? Ito minus 1 din. So, ito yung magiging minus 1 din. So, we have all in all 2 electrons. No? Then, create a bond. Dito. And then you have H2O. H2O. No? So, ito yung H. Ito yung hydrogen. Tsaka isa pa yung isang hydrogen. Total of minus 2. Tapos ito yung oxygen. Ito yung oxygen. Oxygen. Wait. Sorry. So, oxygen. O. Ito yung oxygen. So, we have 1H, 2H, and 1O is H2O. H2O. Tapos dito, total nitong labas yung valence electrons are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? So, they are sharing this electron dito ng hydrogen. And the other hydrogen also lets their electrons be shared by the oxygen element. No? So, in total nito is, ang formula nito is H2O. Water. No? So, yung water molecule. So, we continue dito. Makikita natin ito na yung dalawang electrons, no? Dalawang electrons nandito sa taas. No, in total of 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, since regarding sa negativity, nakikita rin yan doon sa sa periodical table, yung electronegativity ng oxygen is much higher than hydrogen. Ano ibig sabihin ng electronegativity? Ibig sabihin nun, kung sino mas makakakuha doon o kanino mas malapit yung electrons mapupunta. Mapupunta yung mas malapit dito sa mas mataas yung electronegativity niya. So, sa oxygen. Tapos, kung mas malapit itong electrons sa oxygen, edi mas mahina yung ano nito, hindi na siya neutral, no? Hindi na siya parang kinuhanan siya ng electron. So, ang matitira dito, mas mataas yung positive charge niya. No, mas mataas yung positive charge niya. Tapos ito, since nag-gain siya ng electrons mas malapit sa kanya, this will be more